Magandang araw mga kanego. Ako po si Lorenzo Binay Manalo. Isa na namang inspiring kwento ang ating matutunghayan ngayong araw na to. At kasama natin siyempre ang may-ari ng 50,000 na sikat dito sa Pasig. Siya ay walang iba kung hindi si Mr. Daniel Ilaw. Mr. Daniel, kumusta po? Okay naman po. Maika Ilaw. Sila po ay couple na nagninegosyo. Okay, Sir Daniel, pakilala muna kayo sa ating viewers at pati na rin po kayo. Hello po sa mga viewers natin ngayon. Ako po pala si Daniel Ilaw, ang owner po ng 50 Meals. At si Ma'am? Ako naman po si Maika. Yun. Kumusta po? Kumusta po ang negosyo? Sa ngayon po, malakas po ang negosyo namin dito sa Pasig kasi pangmasa po yung presyo 50 Meals. Pumatok po talaga siya. Nung nag-start kami mapahanggang ngayon, malakas po yung yung naging business po namin. Gusto namin marinig, ano po ba yung kwento doon sa bago kayo nag-umpisang magnegosyo? Ano po siya, nag-start kami nung pandemic. So, pandemic po nag-start yung business namin. Actually, pares kami may trabahong dalawa. Ang ginagawa namin, nagpa-fundraising kami before para sa mga homeless sa Pasig City. Tumutulong kami sa mga homeless, sa mga walang tahanan. Nagbibigay po kami ng libreng pagkain sa kanila. Gamit po yung mga panindan nila dati. Kasi pag gumagawa sila ng mga sariling longganisa, sariling tapa, sariling tosino. So, ganun po yung negosyo nila. Tapos ang ginawa namin, namimigay kami sa mga homeless. Hanggang sa naisip namin, what if, para maging sustainable ang pagtulong, gawin nating negosyo. So, doon na po nag-start yung pagbebenta namin. Hanggang sa, yun nga, nung pandemic, malakas po yung online frozen products namin, longganisa, tosino, tapa, sisig, Shanghai, mga frozen products po pa noon ng time na yun. Tapos po, after pandemic, syempre humina po, may mga market na kasi mga tao nakakapamalengke na. Nakakalabas na ng mall. Yeah, doon kami nag-decide. Sabi ko, what if lutuin natin yung mga frozen products natin? Gawin natin siyang 50 meals. 50 pesos na rice meal. So yung mga frozen product lulutuin, tapos lalagyan ng kanin, presyuhan natin ng 50. Ayun po. So, doon nag-start yung Nabanggit negosyo. niyo kanina na namimigay kayo dati na Yes po. pagkain. Opo. So, bakit niyo ginagawa yun? Kasi yun kapag tao na, lahat naman ng Pilipino, di ba? Parang natural sa atin na kapag meron kang sobra talagang you help other people na nangangailangan. Ibig sabihin, sobra na talaga yung blessing na nasa yung time po kasi na yun, parang kami may trabaho, okay naman kami, tapos nag-pandemic. So mga kaibigan namin, kailangan ng tulong, tapos kita talaga namin yung hirap talaga ng mga tao ng pandemic. Kaya nag-decide kami, what if kung anong sobra natin, itulong natin sa mga nangangailangan. Ayun Sino po ba si Sir Daniel dati? Before pa siya nagkaroon ng ganyang, gusto lang nating malaman, para malaman natin kung anong istorya ng buhay ni Sir Daniel. Ayun po. Ako po, nag-aaral po ako sa PUP, Santa Mesa. Yung pagkabata mo, Sir, ano ka noong dati? Ano po? Maganda ba yung buhay ninyo? Nagaling ba kayo sa mayaman na pamilya? Ang tatay ko po ay baker sa paladero po ang tatay ko. Panadero? Opo, sa bakery po. Tinuturuan po niya ako magtinda ng tinapay, ayan. Bata pa lang ako, naalala ko dati, nung bata ako, pinaglalako ako ng tatay ko ng tinapay. So, naglalako ako sa Laguna that time. Ayun po. So, bata pa lang mulat na po ako sa negosyo. Talaga. Hindi ko alam na yun yung papatunguhan ng buhay ko, pero bata pa lang ako talagang kailangan na talaga magtrabaho para sa family. Ayun po. Ang galing naman. Bata pa pala, tinuruan na ka. Yes, kaya, po, nung nagkaedad, nagkaroon ng maturity, maganda na naging buhay. So, kumusta naman ang buhay ninyo? Before after ng kayo ay, nakatapos ba kayo ng pag-aaral? Yes po, nakatapos po ako ng pag-aaral sa PUP Santa Mesa po. Shoutout sa mga taga-PUP dyan. Bale, ang kurso ko po ay broadcast communication. Gusto ko ba talaga kilala ni Ma'am? Sa kayo kakilala? Sa simbahan po. Sa church. Yun. So, tingin ko supportive naman si Ma'am sa negosyo. Sobra po, opo. Lahat ng mga ginagawa ko, supported po niya talaga. Ano pa yung mga pinagdaanan nyo noon nung siyempre, alam naman natin sa negosyo na Opo. hindi naman madali na agad-agad mag-click, magpupo, kikita ka agad. Ano yung mga struggle na pinagdaanan ninyo? Trial and error siguro. Bago naman kami talaga mag-frozen products or bago kami
50 meals. May mga ibang negosyo din kami sinubukan talaga. Ano Yun nga, bakery. Kasi since panaderya ang ano ng tatay ko. So, di ba yung negosyo ng mga parents nyo dati, bakery? Opo. So, ibig sabihin, hindi nyo natuloy yung negosyo Hindi bakery. po eh. Nahirapan Sa anong kami. reason? Kasi hindi naman po ako marunong mag-bake in the first place. Ang hirap po, wala akong background sa inventory nun, kung paano yun binibilang, kung magkano ba tutubuin. Ibig sabihin, hindi nyo gamay yung Opo, Kaya, opo. hindi nyo Nahirapan po kami. maintain. Tapos lahat ng ano, hinahire namin yung mga tao, tapos di namin alam kung tama ba yung mga ginagawa nila. So, yun po yung naging downfall namin nung time na yun. So, ano nagtulak para itong negosyo na to na 50 mil ang inyong tinahak na negosyo? Ano nagtulak sa inyo para gawin? So, since bumalpak yung ano, yung field na gusto ko, which is bakery, sabi ko, gusto ko sundan si papa ko ganyan eh. Sabi ko, what if, yung sa kanya, yung field niya, doon na po pumasok yung yung kinalakihan naman niya. Sabi naman po, Sa lumaki siya sa kanya. palengke naman siya. Yun, ganun pala. Ayun po. So, ikaw naman. Hindi naman nagtampo yung parents mo na Hindi naman. May natitira pa naman kami ng isang bakery. Ayan. buhay pa ba sila ngayon? Opo. Ang mami ko po buhay pa. Ang daddy ko, ayun, nawala na po siya 2017. 27. Opo, kaya pinipilit ko talagang itry yung business na ginawa niya kasi pangarap ko talaga maging kagaya ng daddy ko sa negosyo. Kaso nga lang, syempre, hindi naman talaga natin kayang gayahin lahat ng mga tinuro sa atin ng magulang natin. Pero may mga blessing din naman si Lord na iba. So, dapat tatakhakin natin. Si Ma'am naman, si Ma'am Maika, ano naman yung istorya ng buhay ni Ma'am Maika? Ako naman po, galing talaga kaming province. From the start talaga. Ano po, parang lumaki ako ng province. Tapos, nung nawalan po ng work yung papa ko, nag-decide kami na lumipat na dito po sa Pasig. Tapos talagang starting pa lang po, nirnegosyo na po kami. Ang mama ko po, nung elementary ako, nagtitinda po kami ng kape tsaka tinapay sa babuyan ng madaling araw. Yun yung nag-sustain sa amin ng elementary kami. Nung habang walang work si Papa, si Mama po nagtitinda yung timplang kape po, tapos tinapay, nami pa namang corned beef, gano'n, yun po kami nag-start. Tapos nung nawalan na po kami ng pwesto doon, nung mga high school na ako, lumipat naman po kami sa third floor ng Pasig Palengke. Nag-start na po din yung mga luto namin ng spaghetti, sopas, yung food din, tapos may kape pa din po. Parang lumaki na po talaga ako na nagtitinda, ganyan. Talaga Like, nagtitinda wala na kayo, bata pa lang, Oo. nagtitinda na kayo. Hindi kayo nahihiyan, nagtitinda kayo. Hindi sir, nung nalala ko na nung pagkadawian ko galing school, yung malaking kaldero ng sopas, dala-dala ko yun, uuwi ako, tapos maghuhugas pagdating sa bahay. Hindi ka nagalit nung inuutosan ka lagi ng parents mo Siguro na may season. may season na nagagalit Pero ano din. naman po, parang naging training na din talaga. Parang thankful ngayon na nagagamit ko siya. Na all around, di ba ngayon ang field namin, 50 minutes talaga, luto, ganyan. Parang thankful sa naging Nasanay ka na. experience. Opo. Naging training mo na din pala Training na lang gano'n po, na opo. maging tendera ka, na maging Opo. para kumita ka ng Yes po. So, may pagkakataon ba na dumating kayo sa point na walang-wala, as in, nalugi, as in, may panahon ba na gano'n? Opo, yung po, yung sa bakery namin, talagang bumagsak po talaga yun. Ito pong 50 minutes yung nag-help sa amin na kahit paano makatuloy po ulit at makabangon. Kailan nag-umpisa ang 50 mil? Year 2022. 2022. Ilan na yung branch ng 50 mil? Ngayon po, 5 branches na po. Sa 4 sa Pasig, tsaka isang branch po sa Cainta. Ito po yung pinaka-main branch na. So, may plano po ba kayo na mag-expand pa? Yes, malaki po ang pangarap namin sa 50. Oo. Actually, naalala ko, interview kami recently sa radyo. Sa radio naman. Ang sabi ko, ang pangarap namin ngayong taon, kung papalain, 50. 50 na branch. 50 na branch? Yes. Wow! Ayun Ayun, po. ganun. Madami po nag-inquire ngayon. Meron po kaming isang branch na inaasikaso yun nga po sa Tarlac. Meron pong inaasikaso din sa Pasay naman. Itong buwan or next month, September. Marami po nag-inquire. Gusto nila mag-franchise ng 50. So, may plano ba kayong ito-franchise? Yes po. Yun po talaga ang pinaka-dream namin. Talagang ipakalat siya sa iba't ibang lugar para matikman nila yung sariling gawa namin na produkto at the same time yung murang produkto para sa masa. Ayun po. Naging po namin, sir, kasi di ba parang ngayon, sa mahal ng bilihin, parang yung 50 pesos mo, parang Wala sa nang iba wala nang pupuntahan. pupuntahan. Parang ano na namin, parang yung makatingin sila ng 60 pesos lang, yung masarap na quality. 50 pesos talaga? Hindi ba kayo nalulugi doon? Hindi naman, sir. Sigurado kayo kasi Yes po. ang mahal ng bilihin ngayon. Tapos makikita ka pa na 50 pesos na ganito.
Yan, Oo. parang kung nagtitipid ka, at dito na yung Opo. paraan para makatawid ka sa kagutuman, no? Yes, po. Opo. Okay, ang galing nyo, ang galing. Salamat. Sa dami ng pinagdaanan nyo sa buhay, ano yung mga tumalim talaga sa isip ninyo na hindi nyo makakalimutan? Sa akin, isa lang, huwag magmadali na umasenso. So, walang shortcut po sa sa success. Isa yun sa mga natutunan ko. Kasi ako gusto ko mabilis lahat eh. Gusto ko makapagtayo agad ako ng madaming branches, mabilisan, ganyan. Gusto ko sabay-sabay yung order. Gusto ko ganito, ganyan. Pero hindi pala ganun. Kailangan mag-start ka talaga sa simula. Kailangan matutunan mo yung sistema, kailangan makabisado mo yung market, kailangan alam mo kung paano makitungo sa customer, kailangan mabago yung karakter mo pagdating sa negosyo. So, ang success talaga nag-uumpisa siya sa loob natin eh, sa sarili natin. Kapag naayos ka personally, maayos din yung mga nangyayari sa paligid mo. So, yun po. Oh, ang gandang... Kay Ma'am naman, kay Ma'am Maika. Siguro ako po, sa failures naman. Na pag nag-fail tayo, hindi na siya yung ending. Like, stepping stone po siya para sa success na. Yeah. Na parang titibay ka doon, marami kang matututunan na, ay nga, pag narating mo na yung success, talagang mababalikan mo na may reason lahat ng nangyari. Ibig Na sabihin hindi ka pala, kung bibigay hindi ka talaga. magpipilyo, hindi ka matututo. Actually, sabihin na, di ba yung nakwento ko ano yung failure sa bakery? Parang hindi kami magkakasing 50 minutes kung hindi kami nag-fail doon. Parang hindi pa panganak yung 50 minutes. Yun po. Na talagang, yung failure is hindi siya ending ng story mo. Like, yun yung siguro magiging beginning ng mga magiging success mo sa life. Yung mga unti-unting win sa life na hanggang yun, maging sumakses ka na. So, yun. Pwede nyo nang i-promote yung inyong products, yung kwenta nyo sa ating mga viewers. Sa mga viewers po na nanonood ngayon, salamat po. Pwede po kayong dumalaw dito sa Pasig. Kung taga-Pasig po kayo or malapit kayo sa Pasig, punta lang po kayo sa iba't ibang branches ng 50 Mils. Meron po kami main branch, Santo Tomas, Pasig City. Malapit po ito sa City Hall. Meron din po kami branch sa San Miguel, Pasig City. Meron po sa Pinagbuhatan, Pasig City. Saan pa? Meron din po kami sa Kapasigan, sa Inta Rizal po. Yeah. Yun, salamat. Salamat sa pag-share nyo ng inyong inspiring na Thank you. kwento. Yes po, salamat. Sana magtuloy-tuloy pa ang blessing sa Yes inyo. po. Thank you po. Thank you po. Thank you so much. Thank you, sir. And sana binatutunan din kayo sa ating maikling interview sa kanila. Ako po, uli ang inyong kanego, Lorenzo Binay Manalo. Gusto ko sama-sama tayong masenso. God bless you po sa inyong lahat. Bye!